Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung mahal ninyo ako, isasakatuparan ninyo ang mga kautusan ko, at hihingin ko sa Ama at ibibigay niya sa inyo ang bagong tagapagtanggol, upang makasama ninyo magpakailanman. Ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng mundo dahil hindi siya nito napapansin ni nakikilala. Kilala ninyo siya, sapagkat namamalagi siya sa inyo at sa inyo siya. Hindi ko kayo iiwang ulila, babalik ako sa inyo. Kaunti pang panahon at hindi na ako mapapansin ng mundo, ngunit papansin ninyo ako sapagkat buhay ako at mabubuhay din kayo. Sa araw na yon ninyo malalaman na nasa Ama ako at nasa akin kayo at nasa inyo naman ako. Ang tumutupad sa tinanggap niyang mga kautusan ko, siya ang nagmamahal sa akin. Mamahalin ng aking Ama ang nagmamahal sa akin, at mamahalin ko rin siya at ipamamalas ko sa kanya ang aking sarili." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Magandang araw mga kabahagi. Ngayon ay nasa ika-6 na linggo na tayo ng ating pagdiriwang sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Halina't sama-samang ang salitang namumutawi ay ating ibahagi. Narinig natin sa ating ebanghelyo mula kay San Juan, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi ko kayo iiwang ulila, babalik ako sa inyo." Para bagang napakasarap pakinggan, tila isang sumpaan ng magkasintahan. Isang pangako ng umiibig sa kanyang minamahal. At totoo nga naman, sapagkat ang mga katagang ito ay pangako ni Jesus na umiibig sa kanyang mga alagad. Ang mga katagang ito ay pangako ni Jesus na umiibig sa ating lahat. Ang pangakong ito ni Jesus ang napakasarap pang hawakan sa pang-araw-araw nating buhay, lalong-lalo na sa kasalukuyan. Sa kabila ng ating pinagdaraanan sa ngayon, ito ang napakagandang itanim sa ating puso at isipan na kahit pa man nakakaranas tayo ng pandemya, hindi tayo iniiwanan ni Jesus. Subalit, ang ganito bang katotohanan na pangako ni Jesus ay sapat na para ating panghawakan? Sa palagay ko, kulang. Sapagkat ang ganitong klasing pangako ay nangangailangan din ng mga mumunting tugon na maaari nating magawa bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. Malinaw na ipinapaalaala ni Jesus sa Ebanghelyo, "Ang sinumang sumusunod sa aking kautusan ay nagmamahal sa akin." Ano ba ang kautusan na iniwan ni Jesus sa atin? Mababasa natin sa unang bahagi ng ebanghelyo natin ngayong linggo at napakinggan natin nitong mga nakaraang araw. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang bagong utos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo." Pangako ng pag-ibig. Ito ang isa sa napakagandang regalo na tinanggap natin mula kay Jesus. Sinasabi sa Ebanghelyo ni San Juan, ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus ay bunga ng pag-ibig dahil mismong si Jesus ay pag-ibig. Subalit, bahagi ng magandang regalong ito ay ang magkaroon tayo ng mga mumunting tugon. At papaano tayo makakatugon sa kautusan ng pag-ibig na ito? Sa maraming paraan. Sa pang-araw-araw nating buhay, sa ating pamilya, sa ating kapitbahay, sa ating lipunan, kayang-kaya nating ipadama,
ipakita at gawin ang kautusan ng pag-ibig na ito. Naalala ko po in one of my exposure sa City of Manila in one of the non-government organization who are dealing with the street children in the different parts of the city, ay na-encounter ko ang isang street educator. And this street educator is a graduate of elementary education degree. After he graduated, he opted to work in that institution. At ikinuwento niya sa akin ang dahilan kung bakit niya pinili na magtrabaho sa institusyon na iyon. Sinabi niya sa akin, alam mo brother, the reason why I am here, the reason why I work here is not because dahil gusto ko lang kumita. Kasi kung titingnan ang sweldo, ang kikitain ko dito, alam kong mayroong mga eskwelahan at iba pang mga oportunidad na pwede akong pasukan. Subalit dito ko kasi unang naramdaman yung pag-ibig at pagmamalasakit. Bakit? Kasi noong bata siya ay bahagi ng mga batang lansangan na tinuturuan, pinapakain, minamahal at pinagmamalasakitan ng mga itinuturing nilang nanay at tatay sa lansangan. Ang ganitong karanasan ng guro na ito ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon para yung pag-ibig na kanyang naranasan ay maibahagi niya sa iba. Ganito rin sana tayo at alam kong ganito na tayo. Marami na tayong mga karanasan na tayo ay inibig, tayo ay kinaawaan, tayo ay pinagmalasakitan. At sa ating parte, ginagawa natin ang mga bagay na ito bilang kapalit sa pag-ibig na ating nararanasan. At ganito ang kanyang karanasan. At ito rin ang malinaw na itinuturo at ipinapaalaala sa atin. Ito ang pangako ni Jesus na kailangan nating sundin. Sundin ang kautusan ng pag-ibig at magkaroon ng kanya-kanya at mga mumunting tugon na ating magagawa sa abot ng ating makakaya. When we hear the word love, we have different definition of love. We have different expressions of love. But God is reminding us, Jesus reminding us in the gospel, ano bang klaseng pag-ibig ang pwede nating magawa bilang tugon sa pangako na ibinigay sa atin ni Jesus. Walang iba kundi ang pag-ibig na marunong sumunod sa mga ipinag-uutos ni Jesus. Pag-ibig na walang ibang sinusunod, walang ibang tinutularan, kundi ang pag-ibig ni Jesus. Mga kabahagi, ito po sana ang patuloy nating maging inspirasyon. Ito sana ang patuloy nating dalhin sa pagtahak natin sa pang-araw-araw na buhay, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Sa panahong ito na ipinapaalaala sa atin, si Jesus nangangako at patuloy na nangangako na hinding-hindi niya tayo iiwan. At sa kaakibat ng pangakong ito ay ang ating sanang maging tugon na magpadama ng pag-ibig at malasakit sa ating kapwa, lalong-lalo na ngayong panahon na marami ang nangangailangan. Patuloy nawang sumaatin ang pag-ibig ni Jesus upang tayo din ay makapagpadama ng pag-ibig sa ating kapwa. Amen.